July 13, 2026. Maulang Lunes mga kaarangkada. Wala nang bagyong Inday pero ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng PAR. Alamin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bilang ng mga namatay sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagat, umakyat na sa 21, 16, hinahanap pa. Higit 6 na pong estudyante sa Romblon na ospital ng himatayin sa magnitude 5.4 na lindol. House Prosecution Panel sa sentro sa kakayahan ni VP Sara Duterte bilang pinuno sa mga susunod na paglilitis. Pag-agos ng lava at pyroclastic density current o uson na itala sa Bulkang Mayon. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Asahan bukas. Pinoy tennis star Alex Yala umakyat sa career high number 28 sa WTA rankings. Umakyat na sa 21 ang naitalang namatay sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagat na pinalakas nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 10 ang nasawi sa Region 12 habang may 7 naman sa Bangsamoro Region. Bineberipika na rin ngayon ng Office of Civil Defense ang 16 na nawawala mula sa pagguho ng lupa. Nauna nang naitala ang pagkamatay ng 10 magkakamag-anak sa Malapatan, Sarangani noong Biyernes dahil sa landslide na dala ng Inday Enhanced Habagat. Merong 16 na nawawala, reported missing. Ito naman ay nanggagaling sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, sa Glan Sarangani, ganoon din sa Maguindanao at sa Lanao del Sur. Karamihan dito sa mga nawawala ay doon sa nangyaring pagguho ng lupa after ng ilang araw ng pag-ulan. Sinalanta ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani Province. Dahil ito sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umaranggadang balita ni Noreen Igonia. Naglupasay ang isang lola sa gitna ng mga nasirang bahay sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos nitong Sabado ng umaga. Kasama kasi ang anak niyang babae at 2 apo sa mga tinangay ng rumaragasang baha nitong gabi ng July 10. Natagpuan ang kanilang mga bangkay pero may 6 pang hinahanap. Ang isang lalaki naman, nagvideo na lang habang hinihintay nila ang paparating na baha. Wala na kasi silang lugar na matakbuhan nitong Biyernes ng gabi. Ilang kalsada din sa lugar ang hindi pa madaanan dahil sa landslides at patuloy pang isinasagawang clearing operations. Maraming bahay ang nasira, pati ang simbahan hindi rin nakaligtas sa baha. We're on the process on determining safe relocation sites, no? So because of the flooding, may mga areas naman na sa tingin natin safe before pero ngayon inabutan ng baha so hindi na naman safe. So yun yung mga challenges natin ngayon at syempre pag makahanap natin ng mga relocation sites. Yung pagbaha dahil nga sa habagat na pinalakas ni Bagyong Inday. Habagat ito kasi ang Davao Occidental or ang dulo niya is Jose Abad Santos, part na western side na siya. So kaya apektado siya ng habagat. Sa bayan naman ng Malapatan, in-airlift na lang ang mga bangkay ng 10 magkakamag-anak na namatay sa pagguho ng lupa sa Sitio Blesong Fandao, Barangay Poblasyon dahil hindi pa madaanan ang kalsada. Gumamit naman ng improvised cable crossing ang DSWD-12 para maihatid ang food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy pa rin ang paghahanap sa matandang lalaking tinangay ng baha nitong Biyernes. Humihingi naman ng tulong ang mga apektadong residente dahil hindi pa man sila nakabangon sa lindol nitong nakaraang buwan. Panibagong dagok na naman ngayon ang kanilang kinakaharap na lalong nagpapahirap sa kanilang mga sitwasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naitala ng PHIVOLCS ang pag-agos ng lava at pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon kaninang umaga.
Ang uson ay ang napaka-delikadong pagdaloy ng mainit na gas, abo at mga bato. Sa nakalipas na 24 na oras, naobserbahan din ang pag-agos ng lava sa bulkan. Umabot ang lava flow ng 3.8 kilometers sa Basud Gully, 3.2 kilometers sa Bonga Gully at 2.1 kilometers sa Miisi Gully. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Isinugod sa Rural Health Unit ng San Fernando, Romblon ang nasa mahigit 60 estudyante matapos makaranas ng pagkahilo at himatayin kasunod ng magnitude 5.4 na lindol na tumama sa Claveria, Masbate nitong umaga. Ayon sa San Fernando Municipal Public Information Office, agad nakipag-ugnayan si Mayor Fernando Marin sa mga kinaukulan ng ahensya para mabigyan ng agarang atensyong medikal ang mga estudyante. Bilang pag-iingat, ilang paaralan din ang nagsuspinde ng klase ngayong araw. Karamihan sa mga apektadong estudyante ay mula sa Don Carlos Memorial National High School, habang may ilan ding dinala mula sa Barangay Espanya. Tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa Claveria, Masbate ganap na 8:54 ng umaga kanina na naramdaman sa ilang bahagi ng Romblon. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamo laban kina dating Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin at iba pa. Kaugnay ito sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI, reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide ang kakaharapin ni Baldwin, 6 na assistant coaches at isang physical therapist. Reklamong negligence resulting in 2 counts of homicide naman ang kakaharapin ng athletic director at ng resort owners. Namatay sina Baterbonia at Adili nang malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Nagsorry na si Baldwin sa mga pamilya ng mga manlalaro, pero hustisya ang hiling ng pamilya ng 2 atleta. Patong-patong na kaso ng sexual assault, rape at pagnanakaw ang haharapin ng isang lalaking sangkot sa mga serye ng pamumolestya at pagnanakaw sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Hindi na nakapalagang lalaking ito matapos makorner at agad na pusasa ng mga otoridad sa parking area ng isang commercial establishment sa barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, bandang alas 4 ng hapon nitong Huwebes, July 9. Kinilala ang suspect na isang 34 anyos na construction worker mula lungsod ng San Fernando na itinuturong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng panghuhold up at umano'y pangmamolestya sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Nadakip siya, wala pang isang araw matapos ipakalat ng Police Regional Office 3 ang kanyang wanted poster sa social media at mag-alok ng 500,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Isinilbi rin sa suspect ang mga warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 49 sa Guagua, Pampanga, kaugnay ng 3 bilang ng kasong rape at rape by sexual assault, kabilang si Bebs, na unang nagsumbong sa pulisya matapos umano'y hold upin at molestyahin ng suspect sa Angeles City nitong Hulyo. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko pag nakita ko siya. Alam ko, mapagbabayaran mo sa lahat ng ginawan mo ng masama. Biktima rin ang isang 23 anyos na tendera sa karinderya na umano'y ninakawan at pinagsamantalahan ng suspect noong Mayo. Tinampal niya po ako, tinaling niya po yung kamay ko. Kahit barya po, kinuha niya, nilamas niya po, kinuha niya po lahat. Kumuha pa po siya ng soft drinks. Tsaka po tubig. Iba-ibang approach. Minsan by chance lang kung ano yung makita niya. Mayroon namang talagang binabalik-balikan niya. Inaaraw niya yung establishment, yung ng tao. Sa pagkakahuli ng suspect, lumutang pa ang ibang reklamo ng pagnanakaw, pagmumolestya at pang-aabuso sa iba pang biktima na pawang mga kababaihan. Sa ngayon, aabot na sa 6 na kaso ng sexual assault, rape cases ang nakahain laban sa suspect. Maliban pa dito, ang patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
sumalang na ang pangalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director, Attorney Jeremy Lotok, sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang gumawa ng grave threats at inciting to sedition ang pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela. Ninya, kasalukuyan nga nagpapatuloy ang pagtatanong ng senator judges kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Regional Director for BARM. Pero bago ang direct examination kay Lotok kanina, ibinahagi ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang isang manifestation kaugnay ng pagtayo bilang testigo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Humiling ang prosekusyon kung posibleng isalang na si Matibag bukas sa witness stand, bagay na inalmahan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pati na rin ng Defense Counsel. Ito nga ay dahil ang dapat nasasalang at ipinasabina para bukas ay si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, may commitment umano si Matibag sa mga susunod pang araw, kaya humiling ito na maisalang na bukas. Sa mga oras na ito, wala pang desisyon ng Senate Impeachment Court kung papayagan nga ba ang pagtayo ni Attorney Matibag bukas. Samantala, kapansin-pansin naman na di hamak na mas mabilis ang naging direct examination ng prosecution ngayong araw kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung ikukumpara ito doon sa direct examination na isinagawa naman kay NBI Senior Agent John Mark Calilong noong nakaraang linggo. Ito nga ay dahil kakaunti lamang yung naging objection ng depensa kanina, no? Sumentro ang direct examination kay Lotok sa 4 na dahilan kung bakit maituturing na totoo at seryoso ang nasabing pagbabanta. Ito nga ay umikot doon sa degree at manner of utterance o kung paano ito sinabi, literal na meaning o aktual na kahulugan ng pagbabanta, nature of instruction o kung paano at ano ang pinag-utos ng bise at relasyon o koneksyon ng nagbanta at pinagbantaan. Ayon kay Lotok, ang pag-uutos ng bise sa sinasabing kinontrata nitong assassin na huwag tumigil hanggat hindi na isa sa katuparan ng pag-uutos ay patunay ng pagpupursige o isang pahiwatig na seryoso ang nasabing banta. Bukod sa pagbabanta, nasa 7 beses din nagsabi o nagbanggit ang bise ng iba pang mabibigat na salita o pagmumura sa ilang personalidad bukod kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Romualdez. Nabanggit rin sa isa sa mga ito si Representative Joel Chua. Pero bukod sa pag-iimbestiga sa pagbabantang ginawa ng bise, lumalabas na ayon sa pahayag ni Lotok na sinubukan din ng NBI na imbestigahan naman ang mga banta sa buhay mismo ng Vice Presidente at sa pamilya nito. Bagay na kasama sa ikalawang sabina na ipinabot sa bise. Dahil dito, isa nga sa mga panghuling tanong ng prosekusyon na inulit ni Presiding Officer Cheese Escudero ay kung naniniwala ba ang NBI na merong nagawang krimen ng Vice Presidente, specifically grave threats at inciting to sedition. Bagay na kinumpirma ni Lotok ayon na rin yan sa ebidensya. Ninya, sa mga oras nga na ito, no, anumang sandali ay magsisimula na ang cross-examination naman ng depensa kay Attorney Jeremy Lotok. Ninya? Okay, so Angela, ngayong gabi, siguradong matatapos itong pagtatanong kay Attorney Lotok at bukas na sasalang si Attorney Zulaika Lopez, yung former Chief of Staff ni VP Sara. Ninya, no, ang goal nga ng Senate Impeachment Court ay 1 witness per day ang mangyari, no. Kasama na dyan yung direct examination, cross-examination, even yung redirect examination. Noong nakaraan kasi, hindi na ginawa yung redirect. So titignan natin mamaya kung magkakaroon pa ng redirect examination muli ang prosecution para kay Attorney Lotok, no. Pero kung sakaling hindi, mukhang maikasi sa katuparan na ibang witness naman yung tatayo bukas. Pero kung sino ito, kung si Attorney Zulaika nga ba o yung hiling ng prosecution na si Attorney Melvin Matibag, yan ang aabangan natin dahil wala pang ang desisyon ng Senate Impeachment Court doon sa manifestation ng prosecution panel. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad. Hindi pinalampas ng palasyo ang mga iniuugnay na alegasyon sa kanila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. 3 taon naman nung pinagplanuhan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang pigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Yan ang paratang ni Davao City Mayor Sebastian Baset Duterte. Kahit makailang ulit mang sabihin na hindi makikialam ang palasyo sa prosesong ito, hindi nila palalampasin ang mga alegasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang iniharap na anumang ebidensya ang kampo ng mga Duterte upang patunayan ang nasabing paratang. Kung alam niya na nila ito,
hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Samantala noong Biyernes, muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtataguyod ng 2016 Arbitral Awards sa isang diplomatic reception kung saan hinimok niya ang mga Pilipino na ipaglaban ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Inamin naman ng Malacanang na maraming panahon ang nasayang sa pagsusulong ng Arbitral Award noong nakaraang administrasyon. Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa nang iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain o wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangingisda sa isang sandbar, yung ating Sandicay. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels. Giit ng palasyo, iba ang administrasyon ngayon. Hindi naghahanap ng giyera ang pamahalaan, ngunit mananatili itong matatag sa pagtatanggol ng soberanya, karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez nakatakdang humarap at sumalang sa witness stand sa impeachment trial bukas. Marami pa ang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Magkikipagtulungan na House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano. Handang makipagtulungan ang House Prosecution Panel sa Senado para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw na naman namin itong patagalin unnecessarily, no? But of course, without sacrificing our ability to properly, efficiently, and effectively present evidence. May itinakdang 11 hearing days ang impeachment court para sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang bawat hearing, nagsasagawa umano ng assessment ang prosecution team para alamin kung kailangan pang iharap ang lahat ng kanilang mga testigo. Gayunman, iginit ni Tolosa na hindi dapat gawing paligsahan sa bilis ang impeachment trial dahil seryoso ang mga kasong dinidinig ng impeachment court. Samantala, ayon sa prosekusyon, matapos mailatag ang pundasyon ng kanilang ebidensya noong unang linggo ng trial, nakatuon na ngayon ang kanilang presentasyon sa tanong kung karapat dapat pa bang manatili ang vice-presidente sa kanyang posisyon. Hindi ito parang criminal case na kung saan yung mga elements of the crime ay mapapatunayan sa korte at pagka ito'y napatunayan, ikay makukulong. Hiwalay pa rito ang anumang kasong kriminal na maaari lamang litisin sa regular na hukuman. Kaya ayon kay Barbers, hindi pagkakakulong ang sinusukat sa impeachment, kundi ang pagiging karapat-dapat ng isang opisyal na manatili sa kanyang katungkulan. Sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi magbabago ang paraan ng House Prosecution sa mga susunod na araw ng paglilitis. Malaking bagay po na nandito kayo kasi matagal na po itong inaabangan, saka nasa tamang forum na po tayo para masagot yung mga katanungan at saka mga allegations. Tungkulin na raw ngayon ng Senado bilang impeachment court ay timbangin kung ang mga ebidensyang ihaharap ng prosecution ay sapat para patunayang nanatili o nawalan na ng public trust si Vice President Sara Duterte at kung karapat-dapat pa ba siyang manatili sa isa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakalinyang sumalang bukas sa Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Depende sa daloy at testimonya kung isa sa ilalim pa ng depensa sa cross-examination si Lopez. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
Yes, tama ka dyan. Bukas nga ay nakatakdang humarap itong si Attorney Zulaika. Ito yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Pero sabi nga ni Attorney Michael Powas, spokesperson ng defense team, ay hindi pa maituturing na hostile witness itong si Zulaika dahil nga nakadepende pa sa prosecution kung paano nila papatunayan na hostile witness nga itong si Attorney Zulaika. Bukas isasalang sa witness stand ang Chief of Staff ni VP Sara sa Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama siya sa ipinasabina ng prosecution para gawing bala sa paglilinis laban sa pangalawang Pangulo. Sabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, hindi pa maituturing na hostile witness si Attorney Lopez at isa lamang siyang ordinaryong testigo sa ngayon. Sa ngayon, definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket, let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya. Hindi rin daw sigurado kung isasalang ng depensa sa cross-examination si Zulaika. Depende, and I don't want to be vague about this, no? Kasi parati ko na lang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out, then we will conduct cross-examination. Nilinaw rin ni Powa na ngayon ay oras pa ng prosecution para iputok ang kanilang mga bala at handa naman daw silang questionin ang mga binabato nito. Samantala, gaya noong nakaraang linggo, may posibilidad na sumulpot muli si VP Sara sa Senado pero wala pang katiyakan dito ayon sa kanyang kampo. Kahit ang mismong pagdalo sa impeachment trial, hindi pa raw napapag-usapan ng pangalawang Pangulo at mga abogado niya. Totally, wala akong nababanggit. Wala pang nababanggit. So, ibig sabihin nun, if she comes here, I also don't know if it's only for a meeting or to attend the trial itself. Alam mo, Jack, kanina nung naglilibot tayo dito banda sa may area nung Legacy Wall, ay nakita natin na dumating dito si Attorney Zulaika Lopez, mga bandang 2:30 yon ng hapon, pero wala siyang binigay na pahayag kung bakit siya nandito. Dumiretso lang siya doon sa holding area ng defense team at wala siyang ibinigay na kahit na anong statement kung bakit nga ba siya maagang napapunta dito sa Senado. Matatandaan natin yung sabina dapat ay bukas pa kung saan nga siya harap dahil hanggang ngayon nga hindi pa nagkakaroon ng cross-examine itong defense team doon sa NBI Regional Director na si Jeremy Loto. Kaya hindi natin sure kung bakit nga ba nandito si Attorney Zulaika, pero pinipilit nating alamin kung ano nga ba yung ginagawa niya, kung naghahanda ba siya para bukas. Jack. JM, isang tanong lang, di ba may mga request mga personal request etong si Attorney Zulaika Lopez, napagdesisyonan na ba kung pagbibigyan siya dito? Sa akin, Jack, natanong din natin yan kanina kay Attorney Powa at yun nga, nakita nga daw niya dun sa loob ng holding area ng defense team ay wala pa naman daw yung mga ref. Particularly kasi yung mga nabanggit niya, refrigerator, mga pagkain at ilang pang mga gamit yung gusto nilang dalhin dun sa mismong holding area. Pero sa ngayon daw, wala pa naman daw silang nakikitang mga refrigerator na pinapasok. Sabi ni Attorney Powa, pati yung dun sa catering ay hindi pa naman ganun ka, kung hindi pa nakakapasok yung catering service. So wala pa tayong exact details kung talaga bang papayagan ito ng Senado, pero dun sa kabila kasi sa prosecution may mga pumapasok ng mga catering services, pero sa defense wala pa tayong nakikita hanggang sa ngayon, Jack. Okay, sige, maraming salamat JM Pineda live mula sa Senado. Sumentro ang ika-4 na araw ng impeachment trial sa direct examination ng prosekusyon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Himayin natin ang naging paglilitis ngayong araw kasama ang political analyst na si Jesus Jess Falsis live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi sa inyo, Sir Jess. Welcome back sa Arangkada Balita. Good evening. It's nice to be here. Yes. So, what is your general assessment dito sa direct examination, no?
ni Attorney Ligutan kay Attorney Lotoc kanina? I think para sa ating mga nanonood, mas welcome yung hearing today or trial today kasi less yung objections, mas tuloy-tuloy yung pagsagot ng witness. Although, nag-object pa din minsan or from time to time yung defense, lalo na ngayong medyo nakarang isang oras ng trial, while we're speaking, may mga issues pa din as to certain parang typo or typographical errors or dates. But in general, mas nakahinga tayo. Kasi last week, grabe talaga, todo yung objections na parang hindi na siya nagte-testify at puro objections na lang ang naririnig natin. Yes, actually, parang people felt na parang may delaying tactic ba or may baka ayaw nilang magsalita pa siya, di ba? Pero lahat yun ay, di ba, pinasalita pa rin ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung witness. Pero ang isa ko pang tanong, Attorney Jess, ay etong si Attorney Lotoc na mismo ang nagsabi na para sa kanila ay gumawa ng grave threats at inciting to sedition si VP Sara. Gaano kahalaga ito sa magiging takbo ng impeachment? Mahalaga ito kasi ang article of impeachment actually focuses more on grave threats per se. And ngayon, narinig natin, meron pa palang component na inciting to sedition. So it could actually just be it could be a bigger crime than just sa grave threats. Kasi ang impeachable offenses sa ating saligang batas ay high crimes, betrayal of public trust, etc. Dito pumapasok itong artikulo na to. Yung grave threats, although it's not a high crime, it's a betrayal of public trust. But if there was also inciting to sedition, that could be considered kasi wala pang definition ng Supreme Court ng high crimes, Although high crimes, generally, we think of treason, we think of plunder, but inciting to sedition to try to remove the power of the government over a certain jurisdiction and kill the head of the government. If inciting to sedition is indeed found here sa kaso na to, then that could be considered high crime. So, yun yung na-establish ni Attorney Lotoc, among other things, lalo na dun sa grave threats, na meron siyang sinasabing 4 factors why he considers the grave threats were real, serious, and even if it's conditional, it doesn't matter na it's still a grave threat because of the 4 factors such as the nature of how the words were uttered. Among other things, so punta ko na yung pinaka-importante sa tingin ko, ang pinoint out ni Attorney Lotoc yung nature of the instruction. Karamihan sa atin, ang naalala natin sa grave threats ng ating pangalawang Pangulo, yung may kinausap na akong tao na pag pinatay ako, patayin itong 3 tao. Yun yung naalala natin usually, Sabi ni Attorney Lotoc, actually may isa akong narinig o tinitingnan that tells me na talagang grave threats ito. Ano ito? Yung sinasabi na wag mong tigilan hanggang hindi mo mapatay. So sinabi ni Attorney Lotoc, ang dating sa kanya, persistent yung request or persistent yung intention to actually be able to kill, quote-unquote, these 3 people. So grave yung threats kasi persistent, talagang relentless, walang sawa. So isa daw yun sa mga factors na tiningnan niya, kaya grave threats para sa kanya. Oo, and isa sa mga pinopoint out yung pag-hire ng assassin. Sabi ni Attorney Lotoc, hindi pa validated yung identity ng supposed assassin na ito na binayaran daw ni VP Sara. Importante bang mahanap itong assassin na ito para patunayan yung paglabag sa grave threat? Not necessarily. So hindi siya importante kasi kahit na walang ebidensya to point na meron talagang kinontratang assassin at hindi natin ma-identify itong assassin, hindi naman yun yung punto ng artikulo Ang punto ng impeachable article na ito ay merong unfitness or hindi fit ang pangalawang Pangulo to be the Vice President because she committed betrayal of public trust. Balikan ko lang yung last week, related kasi siya dito, sinasabi ng defense, 32 million ang bumoto sa pangalawang Pangulo. Actually, that argument doesn't work for the defense. It works for the prosecution because it means 32 million trusted the Vice President to be a reasonable Vice President, to be a Vice President worthy of her position. By threatening to assassinate the first family, she has betrayed that public trust. We have to point that out. But second, if you threatened the President, who also has 31 million votes, even though it's just slightly lower than the Vice President, it doesn't follow na justified yung threats. Actually, it emphasizes that there is
betrayal of public trust. Wala nga raw koneksyon yung kung gaano karami ang bumoto sa'yo doon sa pinag-uusapan natin dito. Pero speaking, going back to assassin kanina, no, may tinanong si Senator Bam Aquino. Oo, kung meron daw ba silang sagot na or sinabi na dinedenay nila, no, na nag-hire ba ng assassin. At parang ang gulo ng sagot or yung sagot nila, kailangan niyang tanungin several times if they actually denied it. Last week, narinig natin yung opening statement. Wala tayong narinig na categorical statement kay Attorney Sheila Sison na inosente si VP Sara. Ang sabi niya, presumed innocent lang. Walang, my client is not guilty or my client is innocent. Wala. Dapat ba ganon? Ngayon, parang ganun din last week. Ngayon, ang ginawa naman, wala kaming sinasabi that she never contracted an assassin. Ang sinasabi namin, general denial. Ang hinahanap ng isang senator judge, kawawa I think itong si Attorney Mark Pinluan, kasi hindi niya directly respond yung tanong ni Senator Bam Aquino, which is there a specific denial? Yes. Ang sagot ng defense counsel, we have a general denial. Which is not enough kasi ang hinahanap ng senator judge, may specific denial ba kayo? Kasi napaka-specific nung allegation, which is you contracted an assassin. Kung hindi talaga yan totoo, like ako, kapag sinabihan mo ako, oh, you contracted an assassin, sabi ko, ha, hindi. That's ridiculous. Gaganon ako kagad. Ba't hindi daw magawa ng defense? Hindi raw nila nakita. Sabi, i-review pa. Sa answer sa documents, mukhang nagbabasa at gumagawa ng assignment si Senator Bam kasi binasa daw niya at wala daw siyang maalala. Oo. So, ang sinabi lang, we deny. At inamin nyo ng defense na specific denial, wala. General denial lang daw na we denied all allegations. So how will that affect the case? Well, that could affect the case as to one senator judge. It is more or less clear that Senator Bam Aquino is looking for a specific denial. So dapat, pag nag-present na ng evidence ang defense later, sana may mapakita silang evidence to controvert or rebut the hiring of an assassin. So, sino pa sa mga senator judges ang sa tingin mo or napakinggan mo kanina na maganda yung mga naitanong nila or nakatulong or hindi nakatulong, whether or whatever, di ba? Sa depensa or sa prosecution? Well, mukhang si Senator Alan Peter Cayetano, syempre aktibo, pero hindi positive for the prosecution. Parang more for the defense lagi yung mga tanong niya. Hindi ako nagagalingan personally, no? Pero yun yung style niya, and baka i-clarify na din natin, no? Baka matanong nyo na po kagad. Okay lang ba na ang senator judge ay parang may tanong na quote-unquote pumapanig or mukhang panig sa isang side? Yun nga. So, ang totoo dyan, sa totoo lang, while for us, the public, it might be morally wrong or parang questionable, legally, and based on the Senate impeachment rules, there's nothing wrong with that. Nasabi na ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, walang pakilamanan ang mga senator judges. They are free to ask questions that they want. Kasi, just because they ask a question, doesn't mean na yun na yung kanilang punto. For example, Senator Risa Ontiveros last week, she was heavily criticized even by some allies. Yes. Pero si Attorney Sal Panelo, na kalaban, na DDS, sabi tama si Senator Risa. It's because open-ended yung tanong ni Senator Risa. What is the relevance of your evidence to the impeachable offense? General, ang sabi ni Senator Pia, sabi ng iba, she's already judging on the merits, medyo advanced yung question, mali. Yes, tanong niya yun eh. At capacity or capability dapat ng prosecution or defense to answer it because they can argue for or against. And the senator judge will just listen and decide for him or herself kung ano ba yung papaniwalaan niya. It doesn't mean na yung nagtanong siya, yun na yung pinaniniwalaan niya. But I do understand yung mga general public, yung ating mga kababayan, na baka nag-iisip, ay itong senator judge na to, pabor na sa defense. Itong senator judge na to, pabor na sa prosecution. Pwede, pero it doesn't follow. Okay. At sinabi naman ng depensa kanina, no, na magpapatawag sila ng testigo raw na magpapatunay sa Operation Romanov. Paano ito makaka-apekto sa impeachment? Walang Operation Romanov kasi, yan ang sinasabi ng ating depensa at ni Vice President Sara Duterte na rason bakit siya nakapagbitaw ng mga grave threats. It's allegedly because mayroon din daw threat sa buhay nila. Ang unang relevance nito, no, sa araw na to para
isip natin kagad kanina, anong kinalaman ng Operation Romanov. Naririnig natin, kaso ano kasi ito medyo banyagang idea, foreign idea, because Operation Romanov is from a different country, no? Pero kanina, na-mention na ng NBI ni Attorney Jeremy Lotok na nag-investigate din naman ng NBI sa mga threats sa buhay ni VP Sara. So mali yung sinabi ng defense na hindi daw nila in-investigate yung threats kay VP Sara. Last week, pinagmumukhang biased ang NBI. They're not. They investigated the threat against the president. They also investigated the threat against the vice president. It's just the vice president did not cooperate. So kung may Operation Romanov na totoo, dapat si Vice Presidente, si Pangalawang Pangulo, siya na nagbigay ng ebidensya sa NBI. Siya nagsasabi na may Operation Romanov But hindi nyo pa natatanong, we have to clarify agad. Actually, ang pinakaunang nagsabi ng Operation Romanov is Mayor Baste Duterte. The first family, the president, never said anything about Operation Romanov against the vice president and the Duterte family. It was Mayor Baste who cautioned. Yes. Sabi niya, mag-ingat ka, Pangulo, sa Operation Romanov. Sometime 2024, sometime 2023. I'm not sure kung 2023 or 2024. So saan ang galing yun? So ang relevance po niya sa trial is kung totoo yun, pwede kong makita na yung depensa merong defense, which is meron daw pinanggagalingan yung grave threats ni VP Sara. Pero kung hindi yung totoo, edi walang pinanggagalingan yung grave threats ni VP Sara, and she should be held accountable for her grave threats. Oo, pero yun na nga parang kung wala nga tayong narinig na sinabi ng kampo, wala nga naman yung sabihin nila, di ba? Pero ibig ko sabihin, ang nanggaling nga yun kay Mayor Baste Duterte. Na-fact check ang defense. At may video yon. Yes, may video yun. Na-fact check ang defense, na-fact check si VP Sara. And let's emphasize, si Mayor Baste, he has continuously also made threats against the president. For example, in a recent Rage Coalition, yung bago nilang coalition, yes. sabi niya, isang ulo lang ang kailangan namin or ang gusto namin, referring to the president. Okay. So ano naman po ang dapat nating asahan sa pagharap naman ni OVP, dating OVP Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez bilang testigo bukas? Yan, medyo inaabangan talaga ng lahat. Kaabang-abang yan kasi si Attorney Zulaika is in the thick of things, no? Nung nag-grave threats si VP Sara, sabi ng defense, may kontekstong pinanggagalingan. At last week, ang ginamit nilang konteksto, si Attorney Zulaika mismo. So yun yung relevance niya una. Okay. Ang pangalawang relevance niya para sa prosecution naman, bakit nila tinatawag? Sa tingin ko tingnan natin bukas kung tama, kaya nila gustong tawagin si Attorney Zulaika Lopez is because nandun siya nung ginawa ni VP Sara yung grave threats. Narinig niya, kasama niya sa kwarto, so she can also testify doon sa mood, doon sa behavior, doon sa sinabi ni VP Sara. Other than that, malaking question mark na. Ano ang magiging testimonya ni Attorney Zulaika at anong intensyon ng prosecution in calling her? Kasi naririnig na natin, she will be called as a hostile witness. Yes. Ang hostile witness ay isang witness na hindi naman friendly sa'yo. Tinawag mo siya, pero hindi mo siya nakausap before testifying. Hindi mo alam anong sasabihin niya. And most likely, ang sasabihin niya ay paborable doon sa kalaban mong testigo or doon sa kalaban mong respondent, which is the Vice President. Obviously, Attorney Zulaika is the Chief of Staff of the OVP, so her testimony will most likely be favorable to the Vice President. So as a hostile witness, she will have to be qualified as a hostile witness, and after that, it remains to be seen how the prosecution will manage a hostile witness. So it could make or break. It could be good or bad for the prosecution. Yeah, good or bad. Later, after this week, baka sabihin natin, ay, wrong move for the prosecution. Or, we can also say, wow, genius move. Kasi ang dami pa nilang nakuha. At yan ang aabangan natin bukas. Nako, maraming salamat sa inyong oras sa ating political analyst, Jesus Jess Falsis. Magandang gabi po. Maraming salamat. Matapos ang unang linggo ng impeachment trial, umani ng samut-saring opinyon kung sino nga ba ang nanalo sa pagitan ng House prosecutors at defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay dating Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares, mas lamang sa ngayon ang prosekusyon. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor.
Check, lumamang ang prosekusyon. Iyan ang sinabi ni human rights lawyer at dating Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares matapos matanong sa kanyang opinyon sa naging unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan ipresenta ang video na nangyaring press con bilang ebidensya sa ilalim ng ika-4 na Articles of Impeachment kaugnay sa pagbabanta umano ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Colmenares, sinubukan naman ng depensa ang kanilang makakaya pero medyo mahina ang kanilang hawak na kaso. Dagdag pa niya, kahit sino pang abogado ang hiharap ng Vice Presidente ay mahihirapan itong idepensa ang assassination threat sa First Family. May tuturing din anya itong open and shut case at hindi na dapat napahabain pa ang usapina. Kung ikaw man ang abogado ng depensa, hirap talaga. Kaya the only thing you can do is object and object, technical and technical. So, lamang ang prosecution, not for anything, except ang lakas ng kaso nila. We move that we be allowed to Check, samantala, pinabulaanan naman ni Colmenares ang kumakalat na impormasyon sa social media patungkol sa 2/3 ng boto sa Senado base sa kanilang kaso na Bayan versus Zamora. Ayon sa kanya, ang totoong issue ay kung valid ba ang Visiting Forces Agreement sa kabila ng constitutional provision. So pagdidebatihan pa ba natin kung 15 or 16 ang 2/3 ng 23? 18 ang pumirma sa Visiting Forces Agreement. So hindi totoo yung kumakalat sa social media na sinabi categorically ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora na ang 2/3 ng Senado ay 16 talaga yan. Sa kabilang banda, Jack, nagsagawa naman ng prayer rally ang iba't ibang religious group kaninang tanghali bago magsimula ang paglilitis kay Duterte. Bitbit ng kanilang karatula at poster, panawagan nila ang katotohanan, katarungan at pananagutan sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa mga oras na ito, Jack, makulimlim ang panahon dito sa labas ng Senado. Pero sa kabila niya tahimik at payapa naman ang paligid ng Senado dahil yan sa ipinapatupad na mas mahigpit na seguridad ng mga ating kapulisan mula sa Philippine National Police. Yan ang latest update mula dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jack. Maraming salamat, Lestor Aler. Magandang balita para sa commuters ng LRT2. Pwede nang pambayad sa pasahe ang inyong debit, credit cards at e-wallet. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Hindi ka napipila sa mga ticket machines o ticket booth para makabayad sa LRT2. Pwede na ang debit, credit card at e-wallet. Ngayong inilunsad na ng Transportation Department ang cashless payment system. Kung maaalala natin na last year, una nating nilaunch itong programang ito sa MRT3. So ngayon, LRT2 naman at kasunod ay LRT1. Susunod na ring ilulunsad ang cashless payment system para sa LRT1 ngayong taon. Ikinatuwa ito ni Tonet Encinares, isang ina at may anak na nag-aaral sa Maynila. For me, okay po siya. Para mas madali po yung processing po, just in case may emergency, biglang nawalan, madali pong makakapag-send agad ng mga pangpamasahe po. Naisa katuparan ng proyekto sa tulong ng iba't ibang public at private stakeholders gaya ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, Visa, Light Rail Transit Authority, Department of Information and Communications Technology at Bangko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ng DOTR, isang proof of concept ang ginagawa nilang interoperable system sa MRT3, LRT2 at 1 dahil isa pang malaking proyekto ang nakatakda nilang ilunsad sa susunod na taon. Na by next year magkakaroon po tayo nung malaki nating public-private partnership PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1 kundi sa lahat po ng release natin ng tren at maging ibang modes of transport. Simula na rin ang Piso Fare Cashback Promo ng RCBC na epektibo hanggang sa katapusan ng Hulyo. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Sa lagay ng panahon, nagpapaulan pa rin ang habagat sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Maulan ang panahon sa Ilocos, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Makakaranas din ng kalat-kalat at panakanakang pag-ulan ngayong gabi sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, ganap ng naging tropical depression ang bagyong may international name na Haishen. Ito ay nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas na may bilis na 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 na oras, pero hindi ito inaasahang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health kapalit ng nagbitiw na Secretary Teodoro Herbosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsumite ng courtesy resignation si Herbosa dahil sa kanyang kalusugan matapos sumailalim sa isang medical procedure. Si Pujalte ay isang batikang orthopedic surgeon at matagal ng lingkod bayan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa pamahalaan. Mula pa noong 2014, pinamumunuan na niya ang Philippine Orthopedic Center bilang Medical Center Chief 2. Nagtapos si Pujalte ng medisina sa University of the Philippines at may master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo. Nagsanay din siya sa Japan, United States at United Kingdom at dati na ring naging presidente ng Philippine Orthopedic Association at ASEAN Orthopedic Association. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Pujalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas. Kasabayan ang muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo bukas, July 14. Ang Shell at Sea Oil maagang nag-anunsyo ng piso kada litro na aumento sa gasolina, 2 piso at 30 sentimos naman sa kerosene, at pinakamataas ang aumento sa diesel na nasa 4 na piso at 60 sentimos. Sumipa kasi ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasabay ng panibagong girian sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Yan ay sa kabila ng pagsisiguro ng US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang komersyo sa Strait of Hormuz. Pero ang Department of Energy ititigil na ang pagtatakda ng price range para sa maaring paggalaw ng petrolyo kada linggo. Imbis na price range, iisang presyo na lang ang ilalabas sila na maaring sundin ng mga gasolinahan sa tuwing tataas o bababa ang presyo ng petrolyo. Nag-range tayo kasi we thought that with the agreement kakalma na yung presyo, ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. So we decided to be stricter on the prices. Marami kasi nagreklamo na sinasamantala ng mga gasolinahan ang paniningil ng mas mataas na presyo sa price range. If the prices are still volatile, ayaw natin ng abuse, no? Kaya mas madali po ma-monitor at makontrol po ng DOE pag definite yung isang presyo lang. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai. Hi Miss Nins, hi Sir Jack, at sa lahat ng ating mga karangkada, heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Inanunsyo na ang 4 na unang bigating pelikulang palahok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pasok ang second Miracle in Cell No. 7 na pagbibidaan muli ni Aga Mulak.
ang Amir na pagbibida ni na Argus Aspiras at Dennis Trillo. Haunted Carnival kasama sina Fiang Smith, Julia Barreto at Maricel Soriano. At makitawa with Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Samantala, nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Hershey Neri at kinamusta natin siya sa kanyang kauna-unang Cinemalaya movie. Sobrang exciting kasi 'di ba for the longest time comedy yung ginagawa ko. Sabi ko, what if i-try ko naman maging serious actor siya? Tatawa ko. Pero yun, nag-audition ako. So pumila ako sa UP from 12 p.m. tas 4 p.m. na ata ako nakasalang. Ang dami namin noon. And then thankfully, 3 directors took a chance on me. So meron tayong 3 films this year, Ganggang, Tirik at Animal. So sa Ganggang, support character ako doon. Ako si Ma'am Anding, isa akong teacher ng mga bata sa Ganggang. And sa Tirik at Animal naman, may cameo scenes tayo doon, nakakatawa. Mga ka-vibes at sa lahat ng mga karangkada, nagsimula na nga kaninang umaga ang mga bagong programa at tambalan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Mas pinalakas, mas pinabongga ang mga ka-vibes ninyo sa Sound Trip kasama ang bagong programa na I Diva Nights with DJ ID mula 6 p.m. to 9 p.m. at susundan naman ng Heart Speaks kasama si DJ Alex from 9 p.m. to 12 midnight. Tuloy-tuloy naman ang Banana Crew kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ito ay para sa Home of the Stars na Banana Crew 3 p.m. to 6 p.m. Tutok na araw-araw sa mas pinalupit na mga ka-vibes sa Sound Trip sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina. Maraming salamat, Jai Ho. Salamat po. Thanks, Jai. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.